Chairman Secretary Hans Kakdak, nakaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. So, ito po ang katotohanan ng kwento. So, kaya ako nagugulat sa mga pangyayari. Noong 2018 pa nga lang, kaya nung sinasabi na hindi ito bagay sa OFW, nagulat ako. See, this is a project that we can consider a legacy project for our OFWs. Ang lupang ito katabing-katabi lamang katapat ng Terminal 1 is 6,499 square meters. At makakapagtayo tayo doon ng actually sa aming vision para issue nila eh. Ang nakakalungkot at nakakabigat ng dibdib, imbis na ito, papunta na tayo doon sa makita natin na mabuo ito, harito tayo itong pinag-uusapan natin. Yun ang napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma, na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero hindi na nga magkasundo kung magkano. But let me tell you, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan, ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Walang ganun ito. Because Land Bank po ang nag-assess nito. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value, and it is exactly the amount that OWA paid. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang araw-arawin ako, kung nakaliwat kanan, nakausapin kayong lahat, na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa. At sana naman lang, binigyan ako ng pagkakataong makakausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. Hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong agandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Itong transaksyon na to, o itong proyektong ito, gusto mong ibigay sa OFWs. Bakit po itatago ito? You're very, very transparent each step of what we have been doing. Again, may I emphasize, it started in the Senate. It's on record. And magkakatabi po kami noon. Nandun ang aming bagong administrator, T.Y. Kaunan, former Undersecretary Tonet Aliones, and OIC USEC Hans Kakdak was there. At we had all the chances na sabihin lahat itong nagiging alingas-ngas ngayon. So, ipagpaumanhin nyo, katulad ng binanggit ko kanina, hindi po ako nakapagsalita kaagad. Simply because I was shocked. Because when we parted ways, napakaayos naman. So, nagulat na lang po talaga ako na ganun ang nangyari. As I hope all the questions you have in mind ay nasasagot na ng aking narrative ngayon. Because alam ko naman po yung mga nasa isip niyo. Kaya minabuti na namin na on this day, ito po yung kwento. Ito po ang kwento ng nangyari dyan. One more thing. There's an issue na ito daw binili namin na hindi raw pwedeng tayuan. Sapagkat napakalapit meron ho kaming permit sa CAAP. Mayroong permit sa CAAP. Taxes, hindi po kami ang nagbabayad ng taxes nito. Hindi ho kami. So, lahat ng mga kwento tungkol dyan, I am totally shocked at all the accusations. But again, I would like to emphasize, nung dinala po namin to sa board, at kami po ay binusisi, we were scrutinized. The technical working group came up with a report. Sinunod lahat.
Sinunod pong lahat. Kaya hindi ko maintindihan sa bakit itinawag na ganun. Again, sa mga OFWs, palagay ko ang pinakamalaki kong pagkakamali, nung minsan po kami ang binilin po kasi sa akin lagi ay alagaan kayo. At nung po ako ay nasa show business, hindi po maramot ang pagkakataon na kami ay itrato laging VIP. At kung paano yung karanasan na yan, yun ang gusto kong maranasan ng mga OFWs. Hindi naging sapat sa akin na tawagin lang kayong bagong bayani. Gusto kong maramdaman nyo kung ano ang VIP. Kaya, araw-araw po akong nagtatrabaho para maramdaman nyo po yun. Hindi ko kayo pinagtaksilan, hindi ko kayo tinalikuran. Ito lang ay ginawa ko. Gusto kong isakabuhay ninyo kung ano ang tunay na pagmamahal sa OFW. Sana meron na kayo nito eh. Sana meron na kayo nito. Sa aking puso kasi mas mahalaga kung ano yung mapaparanas namin sa inyo, hindi yung napapanood nyo kaming ganito. So sa lahat ng OFWs, namimiss ko yung mga kinukulit-kulit nyo ako rito para humingi ng tulong. Kahit madalas, ang kulit, naging buhay ko na yan eh. Sana lang nabuo namin ito para sa inyo. Thank you very much. Yeah, well, we don't know. We don't know what's next. But, kung ano man, that's why they're here. When the time comes. So, as of now, the question is, ano mangyayari doon sa 1.4 billion? so 1.4. So 1.4 billion, ano mangyayari doon sa halfway house, since nabili na siya? So, magagamit na rin po ba siya? Well, as of now, I think Mr. Ignacio is able to say everything on his side, everything in his heart, and practically that's the reason for this press conference. It's just for him to air what's on his heart. And yes. It's not, yeah. Because the land is already under the name of the Republic of the Philippines. Kaya nga po, nag-iisip kami saan, hindi naman ho yan nakapangalan sa akin. Nakapangalan niya sa Republic of the Philippines. It's not even sa OWA. So, kung ano rin ang, uulitin ko uli, kung ano yung assessment ng Land Bank, na 1.415 yata, yung pinayad. Ayan. So I guess I believe I've Well, again, I would just like to repeat that for today, Mr. Ignacio just wanted to air everything in his heart. Maybe for the other questions, maybe one day we'll clear that further, but not today. Again, for further questions that will come in another day, the right time. But for now, Mr. Ignacio is able to air his side, to air what's in his heart, and that's the most important thing for him right now. Okay? So thank you. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you very much.